Meralco at Rain or Shine nagpuwersa ng Game 3 sa kanilang serye sa quarterfinals ng PBA Commissioner's Cup at si RJ Abarientos nakatanggap ng death threat sa social media. At pag-usapan natin yan sa ating recap ng mga pangyayari noong Biyernes, February 7, 2025. Ako po si Ruben Terrado at of course, thank you for your support uli sa ating YouTube channel as well as on our platform sa spin.ph. Basahin po ninyo yung latest sa sports news dyan po sa spin.ph. Bago natin pag-usapan yung game kagabi sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup ay mayroon lang ding kapapasok na balita ngayong araw dahil nga dun sa nangyaring death threat na natanggap ni RJ Abarientos online at pinost nga niya ito sa kanyang Instagram IG story, and sabi nga niya sa kanyang IG story quote unquote, grabe talaga mga tao sa social media, talo lang sa posta biglang death threats gamit dami accounts, pati pamilya dinadamay pa, paki-report, nakakaalarma na yung ganitong ugali. And sabi rin ni RJ Abarientos, naglalaro kami ng maayos at trabaho namin ito, parte ng basketball ang matalo. Sa mga kapwa ko players, di dapat tinotolerate yung ganito. So, obviously, medyo naging na-alarma rin si RJ Abarientos dun sa kanyang mga natanggap na death threat na mukhang natanggap niya ito sa social media dahil nga kung matatandaan nyo, si RJ Abarientos yung tumira ng last shot dun sa Game 2 ng laro ng Ginebra kontra Meralco. Namintis niya yung 4-point shot. So, dahil dun ay natalo yung Barangay Ginebra. At ngayon, just a few hours ago, as of posting time, ay nagpadala ng statement si Commissioner Willie Marcial sa ating mga kaibigan, tayo nga sa media ay napadalan tayo ng statement doon nga sa natanggap ni RJ Abarientos na death threat sa social media. At i-share natin yung statement na sinulat din natin dito sa ating whiteboard. So ito nga, at ayon kay Commissioner ay talagang na-action na ng PBA lumapit na sila sa NBI, sa mga kinauukulan upang yun nga ma-address itong naging statement or yung pangyayari nga na ito na death threat kay RJ Abarientos at basahin lang natin kino-coordinate na natin ito sa proper authority, in this case sa NBI. Ayan, so kinausap na nila si RJ tungkol dito. At sabi rin ni Commissioner ay nakausap na rin kami ni RJ at nakausap na rin kami ng management ng Ginebra. Nakita ko rin yung messages at nasa akin na, kaya nakipag-coordinate na rin tayo sa NBI. Pinoprotektahan din naman natin yung mga player natin sa mga ganyang bagay. Yan po yung naging statement ni Commissioner Willie Marcial. Hopefully naiintindihan nyo yung ating penmanship at pagpasensyahan nyo na po kung medyo hindi nyo nabasa ng maigi yung ating sulat, but in summary ay dinulog na ito ng PBA sa NBI itong concern ni RJ Abarientos doon nga sa kanyang natanggap na death threat sa social media. So abangan natin yung mga pangyayari dyan So medyo developing story to. Let's see kung anong action ang gagawin ng NBI tungkol dito. So hopefully nga maiwasan na ito at sana hindi na to uli mangyari dahil tama rin naman si RJ Abarientos may mga nananalo at may natatalo at siguro kung matalo man sa pustahan ay medyo overboard na yon kung magkakaroon kung talagang bibigyan mo ng isang death threat yung isang tao na naglalaro lang naman sa basketball court. So okay, so hopefully ma-resolve na yan itong yung issue na yan tungkol nga dyan sa issue na involve si RJ Abarientos dahil nga may natanggap siyang death threat sa social media. Okay, sa mga laro naman doon nga sa game na yun between Meralco and Ginebra, nagwagi ang Meralco sa score na 108-104 at dahil dyan tabla na ang serye nila
sa quarterfinals, no? 1-1 na ang series between Meralco and Ginebra. At tingnan natin yung stats, no, ng Meralco, no? At titingnan nyo ay si Chris Nuzam ang gumawa para sa Meralco. Actually, maraming heroes dito sa larong ito. So 24 points, 10 rebounds at 10 of 17 shooting. Itong si Chris Nuzam, 5 assists or 5 rebounds. Or 24 points, 5 assists. 10 of 17 from the field si Chris Nuzam. Pasensya na po. At yun nga po, si Chris Nuzam, maganda ginawa. And then si Cliff Hodge, maayos din yung kanyang nilaro nung nag-step up din sa larong ito. Si Cliff Hodge ay nagtala ng 17 points and 6 rebounds. But ang storya din sa larong ito, yung nilaro ni Jansen Rios na nag-step up talaga for Meralco. 17 points, 6 of 8 or 15 points, 6 of 8 from the field, 2 of 3 from threes. At malaking bagay yung pinakita ni Jansen Rios dito, no, quality minutes para sa kanya. At even sa mga final minutes ng fourth quarter ay nandun siya, no. So again, a good win for Meralco here at naitabla nga nila yung series 1-1, no, dito sa quarterfinals. Interestingly, no, lumayo itong Meralco after nung nagtabla sila 62-62 nung third quarter after tinawagan ng technical foul si Coach Luigi Trillo, no. Kung hindi nyo po napanood yung laro ay kitang-kita sa TV na si Coach Luigi Trillo ay galit na galit sa mga referees dahil I think 10 minutes left in the third quarter ay may 5 team fouls na itong si Meralco Bulls. So talagang nung tinawagan sila ng fifth foul ay galit na galit itong si Coach Luigi Trillo. At during the post-game press conference, nung natanong natin siya regarding that, ay sabi niya ay kaya lang naman siya talaga nagalit dahil nga medyo nagtataka siya bakit 2 minutes pa lang nawawala dun sa third quarter ay tinawagan na sila ng 5 personal fouls. At so talagang feeling niya kailangan niyang gawin yun na magpa-technical upang ma-call ng attention yung mga referees, no, kung nagtataka siya bakit gano'n na nangyari. At mukhang dahil doon ay parang nabigyan ng boost itong Meralco dahil after that technical foul ay lumayo na yung Meralco doon, no. I believe it was a 7-0 run by Meralco, and then after nun meron pa uling sumunod na run na talagang dahil doon ay lumayo yung Meralco Bolts. So dahil nga dun sa ginawa ni Coach Luigi Trillo ay lumayo yung Meralco. Pero dinownplay niya yun, no. Parang ang pinugusto lang niyang ipunto ay nagtataka siya bakit ang dami nilang fouls nung third quarter. And eventually, during the game, ay ang fouls ng Meralco, ang nakuha nilang fouls nung game 2 was 34, comparing that to Ginebra with 19, no. So yun po yung naging reaction doon nung tinanong natin si Coach Luigi Trillo kung bakit nga ba galit na galit siya doon sa third quarter. So again, a good win for Meralco. And again, itong series na to will go down to a crucial match, no, yung game 3, a knockout game na gagawin sa linggo sa Inares Center sa Antipolo. So ano po tingin niyo sa seryeng ito? Sinong mananalo? Will it be Ginebra or Meralco? Just comment down below, no, kung sino tingin nyo ang mananalo sa seryeng to. Ayoko na mag-predict, panoorin na lang natin. Pero kayo mga fans, sino tingin nyo mananalo? Will it be Ginebra or Meralco? So comment lang po kayo dyan sa ating sa baba, no, for your inputs on this series. But definitely it's going to be an epic clash na naman dahil nga alam naman natin tong Ginebra Meralco may history. Yung Ginebra, dinomina nila yung Meralco. I believe 7-2 yung kanilang win-loss record pagdating sa serye. 7-2 sa playoffs, no? 7 wins and 2 losses sa series. So let's see kung itong Meralco ay finally ay matatalo na nila yung Ginebra sa quarterfinals. But definitely it's going to be an exciting game para sa ating mga manonood ng basketball.
Okay, doon naman tayo sa second game, no, nung laro kagabi. At yung Rain or Shine din, nagtala ng panalo, at dahil dun sa panalo ng Rain or Shine ay magkakaroon po tayo ng Game 3 dun sa kanilang serye. Ang final score ng laro between Rain or Shine and Converge, 114 to 104, no? 114 to 104 yung final score nung larong yon between Rain or Shine and Converge. And again, tied ang series to 1 game apiece. So, check natin yung statistics ng game. Yung mga key notable statistics between Rain or Shine and Converge. At yun nga, score 114 to 104. And si Adrian Nocum, ang hero ng larong ito, ang nagtala siya ng 28 points. 28 points. And 11 of 17 from the field, 4 of 6 from threes, 4 rebounds at 3 steals at 3 assists. So, again, a good game for Adrian Nocum na talagang dinala yung Rain or Shine sa panalo, especially nung fourth quarter kung saan talagang doon kumamada itong si Adrian Nocum. 16 points in the fourth quarter para kay Adrian Nocum. Some of them nga, yung kanyang puntos dito sa game na to, yung mga highlight plays, no? So, talagang si Adrian Nocum talagang giving us some quality basketball and something to cheer about, no? Itong si Adrian Nocum, proving himself to be a rising star nga dito sa ating PBA, no? And then si Dion Thompson, yan, again, kung matatandaan nyo, nung game number 1, na-foul out agad siya in the third quarter, and fortunately for him and for Rain or Shine, ay nagstay siya sa buong game, and he delivered an all-around performance. 28 points for Dion Thompson, and 9 of 21 from the field, 18 rebounds, 7 assists, 2 blocks, and again 2 fouls. Nailagay natin yung 2 fouls dahil nga nung game number 1 ay nag-foul out siya in the third quarter. So Rain or Shine forces a game 3 against Converge, and it's going to be played again sa linggo po rin po yan sa Inares Center sa Antipolo, game 3. And again, a doubleheader, game 3 doubleheader on Sunday. At during the post-game press conference ay sabi ni Coach Yengyao, he is hoping that yung kanilang mga naging test, no, in previous conferences, yung kanilang mga nilaro na quarterfinals and semifinals during the past conferences ay maging makakatulong sa kanila, no, na maging advantage going into game 3 against Converge, na is still eyeing for their first ever semifinal appearance dito sa PBA. So ito yung Rain or Shine hoping for a win and hoping to advance again to the semifinals of the Commissioner's Cup. Pero syempre yung Converge gusto makabawi, no. Definitely we're going to see some adjustments sa Converge kasi especially sa bigs, no, yung kanilang triple tower na si Chick Diallo, Justin Arana, and Justin Baltasar, nalimitahan sila, no. Diallo had 17 points, Arana with 17, and si Balti only had 3 points. At nabanggit nga yan ni Coach Yengyao din sa post-game press conference na talagang nag-improve yung kanilang depensa sa game 2, especially sa paint, kung saan nga nalimitahan nila yung effectivity nitong tatlong bigs ng Converge, si Chick Diallo, si Justin Arana, and of course itong si Justin Baltasar. At nagbiro pa nga si Coach Yengyao during the post-game press conference, no, nagbigay siya ng guarantee na sa linggo sa game 3 ay matatapos na ang serye, pero ang biro niya ay hindi naman niya alam kung sino ang mananalo. So again, it's going to be an exciting day of basketball on Sunday. Dalawang game 2, no? Ito, anong tingin nyo naman sa serye nito ng Converge at Rain or Shine? Sinong mananalo dito? Will it be Rain or Shine or Converge? Just comment down below. At gusto nating malaman yung inyong salobin, no? Sino ang inyong nasa puso, no? Kung sino ang mananalo sa seryeng ito. So again, dalawang game 3 on Sunday. 5 p.m. first game, yung Converge versus Rain or Shine. And then sa second game natin at 7:30 p.m., Barangay Ginebra against Meralco sa Inares Center po yan sa Antipolo City. So, and we are looking forward to those games.
and we expect them to be an exciting games dito sa ating Commissioner's Cup quarterfinals. So yan, dyan na po nagtatapos ang ating recap no, ng mga pangyayari noong Biyernes and even itong latest nga dun sa naging issue with regards to RJ Abarrientos no, na nakatanggap siya allegedly ng death threat sa social media, and hopefully we will be able to bring you the recap of the game sa game 3 tomorrow, no? So let's see, and hopefully both games will be very exciting, no, dito sa ating Commissioner's Cup. And dyan na po nagtatapos ang ating recap. Ako po si Ruben Terrado, and we will see you next time. And paalam, and God bless us all.